Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4051. Ang natitirang mga maharlikang gwardya ay hindi maiwasang mapasinghap sa eksenang nasa harapan nila. Nabigla at nagalit din si Lord Kenny habang nakatitig kay Yvette na may nagbabagang puot sa mga mata. Ito ba ang kapangyarihan ng masamang kaluluwa ni Chio? Talagang napakalakas nito. Walang ibang sinabi si Yvette kundi tumingin sa kanya. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at isang dugong pulang ilaw ang bumungad sa kanyang palad at dirdiretsyong pumutok sa kanya. Siya ay hindi kapani-paniwalang talino at nag-aral ng mabuti nitong mga nakaraang araw. Mabilis niyang isinama ang kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa sa kanya. Ang lakas niya ay hindi na tulad ng dati. Nang makita ni Lord Kenny ang gintong pulang ilaw na dumarating sa kanya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya nagpanik, bagkus, isang hindi maipaliwanag na pananabik ang bumangon sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, na-activate niya ang kanyang panloob na enerhiya ng walang pag-iisip at mabilis na nagpatawag ng protective force field sa kanyang harapan habang siya ay mabilis na umatras paatras. Nang ang gintong pulang ilaw ay tumama ng malakas sa force field, isang nakabibinging dagandong ang narinig, at ang force field ay agad na nabasag sa pagtama. Bagamat napagan ng force field ang maraming kapangyarihan, napunit pa rin ang epekto ng gintong pulang ilaw ang nakapaligid na hangin. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lord Kenny na umatras ng higit sa 100 metro sa oras, o malamang na namatay siya o may kapansanan. Puno ng galit ang magandang mukha ni Yvette habang tinitigan siya nito at sinabing, "Lord Kenny, inatake mo ang aking ama at kinuha mo ang kanyang trono sa martial arts marriage tournament. Ngayon, babayaran kita ng iyong dugo. Kung sa ganoon, kung gusto mo akong patayin, gawin mo na lang," sabi ni Lord Kenny. Habang hindi siya inaatake, inutusan niya ang mga maharlikang gwardya, "Mga bantay, makinig kayo sa akin. Pumasok kayo sa pormasayon na inihanda ko kanina." Agad namang nagsilabasan ang mga maharlikang gwardya na nakapaligid sa kanya at sa isang iglap ay napalibutan na nila si Yvette. Namula ang mukha ni Yvette at pilit niyang itinago ang pagkagulat. Ang pormasayon ay tila kakaiba sa kanya. Mula nang magkaroon ng isang relasyon kay Daryl, ang kanyang pag-unawa sa mga pormasayon ay bumuti ng 10 beses. Bagamat hindi siya ganap na walang talo pagdating sa mga pormasayon, nalaman niya ang lahat ng mga nasa siyam na pangunahing kontinente. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng ganitong pormasayon noon pa man. Si Lord Kenny ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Ito ang Chaos Fiend na pormasayon na natutunan ni Skylar mula kay Archfiend Antigones, at hindi pa ito naitala ng sinuman sa kasaysayan ng siyam na pangunahing kontinente. Hindi nagtagal ay napigilan si Yvette sa loob ng pormasayon. Ang Chaos Fiend na pormasayon ay talagang isang napakasamang paglikha. Kahit na hawak ni Yvette ang kapangyarihan ng masasamang kaluluwa, hindi siya makakawala dito. Sa maikling panahon, pinakawalan ni Lord Kenny ang kanyang panloob na enerhiya at mabilis na lumipad. Ngumisi siya, "Paano kung angkinin mo ang masamang kaluluwa? Hindi mo pa rin matatakasan ang pormasyong ito. Mas mabuting isuko muna ang laban at tanggapin ang iyong kamatayan." Pagkatapos, binuhay niya ang kanyang panloob na enerhiya at nakipaglaban kasama ang mga Royal Guard na nakapaligid kay Yvette. Balisa at galit si Yvette sa pagkakakulong sa pormasayon. "Ikaw nakasuklam-suklam at walang hiyang tao. Ginagamit talaga ng emperador ang pamamaraang ito para lumaban. Inilagay mo sa kahihiyan ang pangalan ng maharlikang pamilya." Malamig niyang sabi. Hindi man lang nagalit si Lord Kenny, bagamat masasabi niyang sarkastiko. Si Yvette, humagalpak siya ng tawa. Minsang nagalit si Yvette, nahirapan siyang kumalma. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para talunin siya. Nang makapagdesisyon na si Lord Kenny, hindi tumugon sa kanyang panunuya. Sa halip, siya at ang kanyang mga bantay ay nagpatuloy sa pagkubkob sa kanya. Di nagtagal, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Nang maagaw ang atensyon ni Yvette sa mga gwardya ay bigla itong tumalon at hinampas ito ng malakas sa likod. Biglang may narinig na mahinang tunog. Pagkatapos, nanginginig si Yvette at bumagsak sa lupa, tumalsik ang isang bibig ng dugo. Mapatla ang mukha niya at sobrang hina. "Tulad ng sinabi ko, Yvette, mamamatay ka ngayon." Nabaliw ang mga mata ni Lord Kenny Bread at malamig ang tono nito ng muling.
Sumugod ang kanyang figure kay Yvette. Dalawa, sa mga oras din na ito, halos ibuhos na niya lahat ng lakas niya. Nasira ang hangin sa paligid, at nakakamangha ang kapangyarihang hawak niya. Lumuwa si Yvette ng isang bibig ng dugo, ang kanyang maselang mukha ay puno ng kalungkutan, hinanakit, at ayaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, may sumigaw, tigil. Pagkatapos, isang figure ang mabilis na bumagsak sa lupa at naprotektahan si Yvette. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang gwapo sa isang itim na damit. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng malakas na aura. Si Skyler yun. Kabanata 4052. Siya yun. Hindi ba siya nahuli ni Master Mageret? Paano kaya siya naririto sa New World? Natigilan si Yvette nang makita si Skyler doon. Nagulat din si Lord Kenny at ang Royal Guards na nakatayo sa paligid niya. Pagkatapos, isang halos hindi kapansin-pansing tingin ang bumungad sa mga mata ni Lord Kenny. Skyler, nagkunwari siyang nagulat. Lahat ng nasa harap nila ay isang dulang itinanghal ni Skyler. Gumamit sila ng isang eunuch upang akayin si Yvette na mag-isa sa palasyo at pagkatapos ay nakulong siya sa porma sayon. Pagkatapos ay lilito si Skyler at ililigtas siya mula sa isang masamang sitwasyon. Ginawa nila ito para iwaksi ang anumang masamang impresyon ni Yvette kay Skyler. Umaasa silang makakasama niya sila sa madilim na bahagi. Nabawi ni Lord Kenny Bread ang kanyang composure at nagkunwaring galit sa itsura ni Skyler. Skyler, ang lakas naman ng loob mong manghimasok sa aking palasyo. Kung matino ka, sumuko ka na lang, sigaw niya. Si Lord Kenny ay talagang hindi isang kaayla-hilakbot na artista. Nakatutok ang mga mata ng Royal Guard kay Skyler dahil handa silang kumilos anumang oras. Nagtaas ng ulo si Skyler at tumawa ng walang lihim na pagmamataas sa kanyang mga mata. Nginitian niya si Lord Kenny Bread. Lord Kenny, tinatawag mo ang iyong sarili na New World Emperor. Bakit magde-deploy ng napakaraming mga Royal Guards para harapin ang isang mahinang babae? Nahihiya ako sa iyo. Tumingin siya kay Yvette at nagpatuloy, nabalitaan kong uncle pa rin ang tawag niya sa iyo ayon sa kanyang seniority. Pinatay mo ang kanyang ama sa publiko at ninakawan mo ang kanyang mga kapatid sa trono. Ngayon gusto mo pa siyang patayin para lang tikom ang kanyang bibig. Nakakahiya, sa iyo, si Skyler ay mukhang mas mayabang kaysa dati. Parang kinukutsa niya si Lord Kenny, pero sa totoo lang, kanina pa niya pinapansin ang reaksyon ni Yvette. Kung tutusin, nagpapalabas lang sila ng palabas para sa kanya. Ikaw, namula ang mukha ni Lord Kenny at nag-aapoy ang mga mata sa galit. Natauhan si Yvette at sinigawan si Skyler, Skyler, ito ay laban ko. Labas ka na dapat dito. Kahit na matalino siya, hindi niya napansin na nagpapalabas lang ng palabas sa harap niya sina Skyler at Lord Kenny. Gayunpaman, mayroon siyang mga prinsipyo. Bagamat siya ay dahado, ayaw niyang tulungan siya ni Skyler sa kanyang mga pribadong bagay. Kung tutusin, sila ni Lord Kenny ay mortal na magkaaway. Higit sa lahat, si Skyler ang nasasakupan ni Archfiend Antigonus, ang pinakamalaking banta sa siyam na pangunahing kontinente. Paano nga ba siya nakakatulong? Hindi naman nagalit si Skyler sa pagsigaw ni Yvette. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, Miss Lane, pareho tayong may hawak na mga kaluluwang halimaw, kaya pantay-pantay tayo. Dumadaan ako noong nakita kong may problema ka, kaya pumunta ako para tumulong. Gusto ko lang tumulong, ikaw. Huwag mo akong itulak palayo. Hindi ako katulad mo. Huwag mong purihin masyado ang iyong sarili. Aking trabaho at walang ibang pwedeng makialam dito sa kinakaharap ko. Hindi bagay sa'yo, sambit ni Yvette. Tumawa si Skyler. Skyler, dahil wala kang balak umalis, bakit hindi ka nalang maiwan at maglaro, sigaw ni Lord Kenny. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga maharlikang bantay sa paligid niya, hulihin ang dalawang ito, patay o buhay. Oo, kamahalan. Sa sandaling natapos niya ang kanyang utos, halos 100 maharlikang gwardya ang tumugon sa isa-isa. Pagkatapos ay pumailan lang sila sa hangin at sumugod patungo kay Skyler. Halos 100 Royal Guards ang lumabas sa kanila at pinaikot ang kalangitan. Nakakamanghalang ang momentum nito. Hindi natarante si Skyler nang makita ito. Sa halip, tumawa siya, isinaaktibo ang kapangyarihan ng masamang kaluluwa, at dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Biglang may sumulpot na duguan sa harap ni Skyler.
Isa itong malaking anino ng halimaw, na napapalibutan ng masangsang na amoy ng dugo. Sa sumunod na segundo, umungal ang halimaw na anino, na may dalang madugong ambon saan man ito magpunta at sinuntok ang mga maharlikang gwardya. Kayong mga mahihina, umalis kayo rito. Umungol si Skyler. Kabanata 4053. Sa isang kisap mata, mahigit kalahati ng Royal Guards ang nataman ng malaking anino ng Fiend. Sabay-sabay silang sumigaw ng tulong habang sunod-sunod silang bumagsak mula sa langit. Dahil palabas lang ang lahat, wala pa sa kalahati nagbinuhos na lakas ni Skyler. Kung nagkataong binuhos niya ang kanyang buong lakas, siguradong napatay niya na ang lahat ng mga ito. Pero ganun pa man, gulat na gulat ang mga Royal Guards. Maging si Yvette ay gulat na gulat din. Si Skyler ang dapat lang na maging kanang kamay ni Archfiend Antigonus. Hindi biro ang natamo nitong sugat noon, pero sa napakaikling panahon ay naka-recover ito kaagad. Ngunit hindi nagugustuhan ni Lord Kenny ang mga nangyayari kaya galit na galit siyang sumigaw. Tara! Ano sa tingin mo, hindi ka kayang labanan ng hukbuko? Lahat ng Imperial Guards, tulong. Opo, kamahalan. Nabalot ang paligid ng napakalakas na ingay. Noong oras din na yun, libo-libong mga Imperial Guards ang nagsilabasan. Lahat ng ito ay parte lang ng palabas. Kumunat ang noo ni Yvette at sobrang kinabahan siya nang makita ang mga ito. Tumingin siya kay Skyler. Kung ang mga Royal Guards lang siguro, sa tingin ni Ivan ay makakatakas siya, pero nandoon din si Skyler kaya sobrang gamulo ang lahat dahil ginalit nito ang Emperor. Sa ganitong sitwasyon, paano pa siya makakatakas? At lalong-lalo na, paano niya pa mapapatay si Lord Kenny para ipaghigantay ang tatay niya? Hindi pinansin ni Skyler ang takot ni Yvette at kalmadong sinabi, "Ms. Lane, huwag kang mag-alala, sisirain ko ang formation para sayo." Pagkatapos, bigla siyang tumalon sa Chaos Fin Formation, kung saan nakulong si Yvette. Si Skyler ang nagturo kay Lord Kenny ng formation na ito kaya alam na alam niya rin kung paano ito sisirain. Pero alam niya rin na matalino si Yvette. Kung sisirain niya ito kaagad, sigurado siya na maghihala ito kaya pinaikutan niya kunwari ang formation para magpanggap na nag-iisip siya ng magandang strategy. "Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo." Sigaw ni Yvette habang ina-activate niya ang kanyang Fin Soul para sirain ang formation. Halos 100,000 mga sundalo ang sumugod sa formation para palibutan ito na parang mga bubuyog. Dahil dito, napakagatlabi si Yvette at lalo siyang natakot. Hindi pa nga niya nasisira ang formation, napakaraming sundalo na ang nag-aabang sa kanya sa labas. Paano pa siya makakaalis sa ganitong lagay? Nag-uumpisa na siyang mawalan ng pag-asa noong biglang itinulak ni Skyler ang 10 Royal Guard, na siyang sumira ng Chaos Fin Formation. "Miss Lane, pwede ka nang lumabas. Bilasan mo," sigaw ni Skyler. Sa tono ng boses niya, sobrang kapanipaniwala na nag-aalala talaga siya, pero hindi ito maitatago ng kanyang nanlilisik na mga mata. Alam niyang hindi ganun kalakas ang loob ni Yvette para tumakbo. Huminga ng malalim si Yvette at gulat na gulat siyang tumingin kay Skyler. Sobrang hindi niya inasahan na kayang sirain ni Skyler ang formation ng ganun kabilis. Ang hindi niya alam, plano ni Skyler ang lahat ng to. Sinundan niya si Skyler nang hindi masyadong nag-iisip at nagmamadaling lumabas ng porma sayon. Tama si Skyler, hindi niya hahayaang palampasin ang magandang pagkakataon. Pagkalabas nila sa porma sayon, inilabas ng mga Imperial Guard ang kanilang mahahabang espada at sinugod ang dalawa. Walang pagdadalawang isip siyang sumunod sa sinabi ni Skyler, at nagmamadali siyang tumakbo palabas ng formation. Tama si Skyler, hindi niya pwedeng palampasin ang pagkatataong ito. Pagkalabas nila, naglabasan ng mahahabang espada ang mga Imperial Guard na nag-aabang sa labas at tumakbo pasugad sa kanila. Biglang tumawa si Skyler, kahit kailan, sisiw lang talaga sa akin ang Imperial Guards ng New World. Tumingin siya kay Yvette at nagpatuloy, "Miss Lane, masyadong maraming kalaban. Kailangan nating maghiwalay." Matalino si Skyler at alam niya na kapag masyado siyang nagpakita ng pag-aalala kay Yvette ay lalo lang lalayo ang loob nito sa kanya. Pero hindi nakinig si Yvette at gamit ang kapangyarihan ng kanyang Fin Soul, nilabanan niya ang libo-libong mga sundalong sumusugod sa kanya. Kabanata 4054.
Noong una, madali silang naharap ni Yvette, ngunit napakarami sa kanila. Matapos itaboy ang isang alon ng mga maharlikang sundalo, mas maraming sundalo sa likod niya ang muling pinalitan ang kanilang mga napatay na kasamahan. Ang kapangyarihan ng Fiend Soul sa kanyang katawan ay bumaba ng malaki at nagsimula siyang magpumiglas. Bagamat nagtataglay siya ng masamang kaluluwa, hindi niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihang nasa loob nito, ni hindi niya alam kung paano gamitin ito nang may kakayahang umangkop. Ligtas na sabihin na ginamit niya ito sa hindi masyadong pinakamainam na paraan. Sa malapit, sobrang relaxed pa rin si Skyler. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan kung ano ang kanyang layunin. Binabantayan niya ang mga nangyayari kay Yvette habang nagkukunwaring lumalaban para sa kanyang buhay. Nang makitang unti-unting namumutla ang mukha ni Yvette, alam ni Skyler na dumating na ang pagkakataon. Bakit? Anong problema? Hindi ka ba makahawak? Sumigaw siya. Dahil sa pag-aalala ni Skyler ay hindi mapakali si Yvette. Huminga siya ng malalim at naiinip na sinabi, sino sa tingin mo ang hindi makakatagal dito? Pwede ba, pakialaman mo lang yang sarili mo. Nang makita kung gaano siya katigas ang ulo, ngumiti si Skyler at nagpatuloy, ang kapangyarihan ng Fiend Soul ay likas na misteryoso, at mali ang paggamit mo dito. Ngayon makinig ka sa akin, baligtarin ang iyong daloy ng dugo. Ang pagbaligtad ng daloy ng dugo ng isang tao ay isang paraan para magamit ang kapangyarihan ng Fiend Soul. Pagkatapos gamitin ito, maaaring pansamantalang tumaas ang lakas ng isa. Siyempre, ang bawat perk ay may mga kakulangan nito. Napakagatlabi si Yvette at hindi maiwasang magiba ang tingin. Bawal na baligtarin ang daloy ng dugo sa mga pangunahing sekta sa siyam na pangunahing kontinente. Nabaliw ang mga tao dito. Iniisip niya kung isa lang itong bitag na ginawa ni Skyler. Sa ikalawang pag-iisip, ang kapangyarihan ng The Fiend Soul ay iba sa mga tao. Marahil ay nagkaroon talaga ito ng hindi inaasahang epekto dito. Daan-daang mga sundalo ang dumating upang palibutan siya. Hindi na nag-isip ng husto si Yvette at agad na binaligtad ang daloy ng dugo. Muling sumambulat sa kanya ang kanyang power of the Fiend Soul, at isang malakas na aura ang pumaligid. Sa kanya, ito ay totoo. Parehong nagulat at natuwa si Yvette sa natuklasang ito. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng Fiend Soul na naubos na sa kanyang katawan sa isang iglap. Pumunta ka sa impyerno. Tuwang-tuwang sigaw niya habang sumusugod na naman sa crowd. Napangiti si Skyler nang tumaas ang kanyang pananabik. Kahit matalino si Yvette, nagawa pa rin niyang lokohin ito sa huli. Ang pagbaliktad ng daloy ng dugo ay lubos na magpapahusay sa kapangyarihan ng Fiend Soul sa maikling panahon, ngunit ito ay may malaking panganib. Dahil kakakuha pa lang ni Yvette ng masasamang kaluluwa, hindi niya alam kung paano maayos na ibabalik ang daloy ng kanyang dugo at sa makatuwid ay hindi niya alam kung paano haharapin ang mga panganib nito. Nasa sabik, pinakawala ni Skyler ang kanyang kapangyarihan at sumama kay Yvette, na nagpatuloy sa matinding pakikipaglaban sa nakapaligid na hukbo ng hari. Makalipas ang ilang minuto, alam niyang malapit na itong matapos. Bigla siyang nagpakawala ng malakas at nakakatakot na puwersa, na nagpatawag ng 6 na anino sa himpapawid. Tingnan mo, umalis ka sa daan. Nang makita ang nakakatakot na kapangyarihan ng 6 na anino ng halimaw, ang nakapalibot na hukbo ng hari at mga maharlikang gwardya ay nagulat lahat. Kasabay nito, pinaganya nila ang kanilang mga numero upang maiwasan ang pag-atake. Sinamantala ang pagkakataong ito, sinigawan ni Skyler si Yvette at tumakbo palabas ng palasyo ng hari, tumakbo. Ilang saglit na nag-alinlangan si Yvette habang kagat-kagat ang kanyang labi, ngunit nagpasya pa rin siyang sundan siya ng malapitan. Gayunpaman, habang siya ay lumulutang sa himpapawid, hindi niya nakalimutang lumingon at sumigaw, Panginoon Kenny, ngayon ang iyong maswerteng araw. Sa susunod na makita kita ay ang araw na ikaw ay mamatay. Habang nagsasalita siya, binilisan niya at nawala sa kalangitan sa gabi kasama si Skyler. Malungkot ang mukha ni Lord Kenny habang pinagmamasdan sina Yvette at Skyler na papalayo, ngunit isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngayong tapos na ang palabas, oras na para gampanan ni Skyler ang kanyang bahagi. Samantala, magkasamang lumilipad sina Skyler at Yvette sa hilagang kanlurang kalangitan ng New World Royal City. Makalipas ang kalahating oras na paglipad, nakarating sila sa isang lambak at dumaong nang matiyak nilang wala nang humahabol sa kanila.
Huminga ng malalim si Yvette, naging malamig ang kanyang maselang mukha. Ito ay isang malinaw na indikasyon na siya ay galit na galit. Ang lakas ng loob niyang maging kasuklam-suklam at walang kahihiyan na akitin si Yvette dito gamit ang 8th Prince. Sa kabutihang palad, siya ay mataas sa swerte ngayon, kung hindi siya ay talagang makulong sa palasyo ng hari na walang paraan. Tumingin si Yvette kay Skyler at bumungad sa kanyang mga mata ang pagdududa. Si Skyler ay nagpakita sa kanya ng medyo hindi inaasahan at ito ay mukhang kainahinala. Kabanata 455. Bilang miyembro ng pamilyang Carter, si Skyler ang kanyang kaaway. Bakit niya kaya ito tinulungan? Sinadya ba niya iyon nang sabihin niyang pareho silang may halimaw na kaluluwa at itinuring niya itong sarili niya? Nang mapansin ang titig ni Yvette sa kanya, ngumiti si Skyler at sinabing, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nasabi ko na sa iyo ito dati na magkatabi tayo, at tungkulin kong tulungan ka. Namula ang mukha ni Yvette at napasigaw, pwede ba, tumahimik ka? Sinabi ko na sa iyo na ikaw at ako ay hindi magkakampi. Saglit na natigilan si Skyler. Nakuha mo ang halimaw na kaluluwa ni Chio at iyon ang dahilan kung bakit ka bahagi ng lahi ng mga halimaw. Ito ay isang bagay na hindi mababago. Bakit ba ang tigas ng ulo mo dyan? Ngumuso si Yvette at sumagot, kahit na mayroon akong masamang kaluluwa, bahagi pa rin ako ng 9 na pangunahing kontinente, at isa kang taksil sa mga tao. Kaya, mangyaring huwag tayong dalawa sa iisang kategorya, ito ay nakakasakit. Saka siya tumalikod at umalis. Nang makadalawang hakbang pa lang, narinig niyang tumawa si Skyler sa likod niya. Napakatigas ng ulo mo. Kung gusto mong umalis, sige. Pero, pwede tayong tumaya. Maya-maya magsisika at gagapang ka pabalik sa akin. Ako, gumagapang pabalik sa'yo. Grabe ha, nakakatuwa naman masyado yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Itigil mo na yan, nananaginip ka lang. Napangiti si Yvette. Pagkatapos, umalis siya kaagad. Hindi siya pinigilan ni Skyler. Sa halip, sumandal siya sa isang puno at pinanood siyang lumakad palayo na may malabong ngiti. Matapos maglakad ng halos 12 hakbang, biglang sumimangot si Yvette at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Buti na lang siya kanina. Bakit bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa buong katawan niya at hindi niya magamit ang anumang lakas? Hindi lang iyon, ngunit ang power of the Fin Soul sa kanyang katawan ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagiging hindi matatag. Ito ay tila mga palatandaan ng isang psychotic break. Naramdaman ni Yvette ang panginginig ng kanyang mga paa at halos hindi na siya makatayo. Si Skyler, na nakasandal sa puno, ay dahan-daang lumapit at nakangiting nagtanong, hindi ka ba aalis? Ano ang pumipigil sa iyo? Kung gusto mong magpasalamat sa akin, kailangan kong magalang na tumanggi. Sinabi ko nga, ikaw na nasa iisang team tayo. Ang mga salita ni Skyler ay magalang gaya ng dati, ngunit may masamang kislap sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Yvette at hindi sumagot. Dahan-daang lumapit sa kanya si Skyler at pinagmasdan ang kalagayan niya. Binibining Lane, hindi mo na kailangang tiisin ito. Ang kapangyarihan ng Fin Soul sa iyong katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag, at hindi ka makakapagbigay ng anumang lakas sa iyong katawan, tama. Sabi niya sabay ngiti ng mapaglaro. Biglang bumaba ang mukha ni Yvette at galit na tinitigan si Skyler. Nilason mo ako, di ba? Matalino siya at alam niya kaagad na may kinalaman si Skyler sa sitwasyon bukod dito, magiging niya ngayon. Buwisang piraso ng cake para sa kanya ang lasunin siya nang hindi niya napapansin, salamat sa kanyang lakas at kakayahan. Nakangiti pa rin, umiling si Skyler na may pang-aalipusta at sinabing, lason. Ano ka ba, hindi ako gagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Wala lang yun sa akin. Kumunat ang noo ni Yvette at lalo siyang naguluhan. Malinaw na nalasan siya, ngunit sinabi ni Skyler na hindi niya ito ginawa. Di kaya tinanggihan lang ni Skyler. Hindi, sa lakas ni Skyler, hindi niya kailangang magsinungaling tungkol sa mga walang kwentang bagay tulad nito. So, kung hindi niya ako nilason, anong nangyari sa akin? Lalong lumawak ang ngiti ni Skyler habang pinagmamasdan ang pagbabago ng ekspresyon ni Yvette. Tahimik siyang naglakad sa harap niya habang nasa likod niya ang mga kamay. Hindi mo kailangang magpatuloy sa paghula.
Hindi ka nalasan, ngunit ang pagbaliktad ng iyong daloy ng dugo ay lumikha ng ilang mga kakulangan mula sa iyong power of the Fiend Soul, dahan-dahan niyang sabi. Ano, ang disbentahan ng power of the Fiend Soul? Nanginginig ang maselang katawan ni Yvette, tapos may kung anong pumasok sa ulo niya. Malinaw na tinulungan siya ni Skyler sa New World Royal Palace, ngunit mayroon talaga siyang lihim na motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. Alam niyang may malaking disbentaha sa pagbaliktad ng daloy ng dugo, na magiging sanhi ng pagmumultuhan ito ng masamang kaluluwa, ngunit hindi niya sinasadyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Tama na ngayon kung bakit sigurado si Skyler na babalik si Yvette para magmakaawa sa kanya. Ito pala ang tinutukoy niyang sitwasyon sa halip. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.